Noong una, parang biro lang. Isa sa mga eksaheradong komento sa boxing na lumalabas sa mga panayam na idinisenyo para magpatawa at pagkatapos ay maglaho. Isang pustahan na. Labis na nakakapangilabot na imposibleng maging seryoso. Ngunit nagbago ang tono. Hindi. Umaatras ang mga salita. At bigla, napagtanto ng mundo ng boxing na hindi ito biro. Ito ay sinadya. Isang matagal ng karibal ni Manny Pacquiao, isang taong ang karera ay hinubog. Ang pagmamalaki, tunggalian, at mga hindi natapos na argumento ay hayagang tumaya sa tinalo ni Jake Paul si Anthony Joshua. Hindi pribado, hindi hypothetical, nang lantaran, nang may kumpiyansa. At doon na tumigil ang tawanan. Dahil hindi lamang ito isang hula. Ito ay isang pahayag, isang laban na puno ng hinanakit, simbolismo, at isang tahimik na hamon sa lahat ng sinasabi ng boxing na kinakatawan. Ang laban ni Jake Paul at Anthony Joshua ay hindi isang tunay na laban, kahit papaano hindi sa tradisyonal na kahulugan. Ito ay umiiral sa bingit ng kredibilidad, pinapalakas ng kuryusidad at palabas. Si Joshua ay kumakatawan sa mga taon ng disiplina sa Olympics, pressure sa championship, at pisikal na legitimidad. Si Jake Paul ay kumakatawan sa pagkagambala, provokasyon, at pagtangging igalang ang mga lumang patakaran ng esport. Ang paglalagay ng pera kay Jake Paul ay hindi lamang mapanganib, nakakasakit ito sa ilan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit mahalaga ang taya na ito. Hindi itinuturing ng karibal ni Pacquiao ang kanyang taya bilang libangan. Hindi siya nag-iwas ng tingin. Hindi niya pinahina ang pahayag gamit ang katatawanan. Nagsalita siya ng may katiyakan, ang uri na hindi gaanong parang pagsusuri at mas parang pagsuway. Na parang gusto niyang mag-react ang mundo ng boxing. Na parang gusto niya ng gali. Dahil sa ilalim ng taya na ito ay may isang bagay na mas malalim kaysa sa mga logro. Ito ay tungkol sa kontrol sa salaysay sa karibal na ito ay gumugol ng mga taon sa anino ni Pacquiao, tinutukoy. Sa pamamagitan ng paghahambing, naalala sa pamamagitan ng tunggalian, sinusukat laban. Sa isang pamana na hindi kailanman malayang lumuwag ang kapital nito. At kapag nagsasalita, ang mga mandirigmang tulad niyan, bihira silang magsalita lamang tungkol sa paksang nasa harap nila. Nagsasalita sila tungkol sa kanilang sarili. Ang pustahan na ito ay hindi talaga tungkol kay Jake Paul. Ito ay tungkol sa pagsasabi. Ang esport na sinasamba mo ay hindi kasing dalisay ng iniisip mo sa pagsuporta kay Jake Paul. Hindi lamang sa kasanayan tumataya ang karibal. Tumataya siya sa kaguluhan. Sa ideya na ang boxing ay lumayo na sa ugat nito kaya maaring madaig na ngayon ng palabas ang pagiging lehitimo. At sa paggawa nito, pinilit niya ang lahat na harapin ang isang hindi komportableng katotohanan. Kung talagang imposibleng matalo ni Jake Paul si Anthony Joshua, bakit parang hindi na ito lubusang kawaksi ng esport? Ang discomfort na yon ang siyang buhay ng kwento. Dahil noong unang panahon, ang ganitong laban ay hindi na seryosong pag-uusap ng sinumang mahalaga. Pagkatawanan na lang sana ito. Ngunit nagbago na ang boxing. Malabo na ang linya sa pagitan ng contender at content creator, sa pagitan ng championship at circus. At alam ito ng karibal na ito. Alam niya na ang pagtaya na ito ay hindi lamang mapanghamon, ito ay simboliko. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag na ang esport na tinulungan ni Pacquiao na itaas ay mahina na ngayon sa pagguho. Ang kredibilidad na iyon ay hindi na otomatikong pinoprotektahan ang sarili nito. At may isa pang layer. Ang mga tunggalian ay hindi talaga natatapos. Nagbabago lang ang mga ito. Maaring hindi na naglaban sina Pacquiao at ang kanyang mga dakilang karibal. Ngunit ang kanilang mga pananaw ay nagbabanggaan pa rin. At sa pamamagitan ng hayagang pagsuporta kay Jake Paul, ang karibal na ito ay hindi direktang humahamon sa panahong kinakatawan ni Pacquiao, disiplina, sakripisyo, tradisyon. Hindi ito personal na pag-atake kay Pacquiao. Ito ay isang pag-atake kanyang paninindigan ni Pacquiao si Anthony Joshua, sa kabila ng lahat ng kanyang mga kapintasan, ay kumakatawan sa lumang kontrata sa pagitan ng boksingero at esport, magsanay, magsakripisyo, at pagkamit ng respeto. Si Jake Paul ay kumakatawan sa bagong realidad, atensyon mo na, lehitimo kalaunan, kung mayroon man. Ang pagpili ng panig. Sa laban na iyon ay pagpili ng isang pananaw sa kinabukasan ng boxing. At pinili ng karibal ni Pacquiao ang kaguluhan. Ang taya ay bumagsak na parang sampal, dahil hindi lamang ito matapang, ito ay pagwawalang bahala. Pagwawalang bahala sa karanasan. Ang pedigree. Lahat ng tiniis ng mga mandirigmang tulad ni Joshua upang maabot ang tuktok. At marahil sa isang baluktot na paraan, pagwawalang bahala rin sa panahon ni Pacquiao.
Dahil kapag sinusuportahan mo ang nanggulo kaysa sa establishmento, hindi ka lamang sumusugal sa isang resulta. Ipinapahayag mo kung ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa boxing. Kaya naman sumabog ang sandaling ito na lampas sa mga silip sa pagtaya at mga headline. Inilantad nito ang mga alitan sa pagitan ng mga henerasyon, sa pagitan ng mga pilosopiya, sa pagitan ng mga mandirigmang bumuo ng kanilang mga pangalan sa pamamagitan ng sakit, at ang mga bumuo ng mga ito sa pamamagitan ng presensya. At pinipilit nito ang isang tanong na iniiwasan ng esport, kung ang isang taong kasing karanasan ng karibal ni Pacquiao ay handang itaya ang kanyang kredibilidad kay Jake Paul. Ano ang sinasabi nito tungkol sa kasalukuyang pagkakakilanlan ng boxing? Pabaya ba ang taya na ito? O ito ba ay brutal na tapa? Dahil lang, pinakanakababahalang posibilidad ay hindi na maaring manalo si Jake Paul. Ito ay ang hindi na nagugulat ang mga tao kapag may nagsabing maari siyang manalo. At ang realisasyong, iyon ay nakasalalay sa esport. Hindi ito tungkol sa logro. Hindi ito tungkol sa katapatan. Hindi rin. Ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang karibal na alam kung paano mang udyok at pinili ang isang galaw na garantisadong hahatiin ang boxing sa gitna. At ngayon, gusto man ito ng esport o hindi, ang taya ay inilalagay na. Ang linya ay iginuhi. At lahat ay nanonood upang makita kung ano ang naunang masira, ang prediksyon o ang pakiramdam. Ang boxing mismo, sino ang karibal, at bakit mabigat pa rin ang kanyang boses para maunawaan kung bakit tumama ng husto ang taya na ito. Kailangan mong maunawaan Blie. Inilagay ito. Hindi ito isang retiradong pundit na naghahanap ng kaugnayan o isang social media personality na nagsasama ng mga reaksyon. Ito ay isang lalaking hinubog sa parehong panahon ni Manny Pacquiao, isang panahon kung saan ang mga laban ay naayos sa ring. Hindi online at ang reputasyon ay nakakami sa pamamagitan ng parusa, hindi popularidad. Ang karibal ni Pacquiao ay nagmula sa mundong iyon. Isang mundo kung saan ang respeto ay hindi optional. Kung saan ang mga pagkatalo ay nag-iiwan ng mga marka na mananatili habang buhay. Kung saan ang pagmamahal ay hindi isang bagay na iyong i-tweet, ito ay isang bagay na iyong ipinagtatanggol gamit ang iyong katawan. Ang mga boksingero mula sa henerasyong iyon ay hindi basta-basta nagsasalita tungkol sa kinabukasan ng boxing dahil nakatulong sila nagtayo ang nakaraan nito. Kaya mahalaga ang kanyang taya. Ang karera ng karibal na ito ay palaging nakatali sa kaibahan. Kung saan si Pacquiao ay kumakatawan sa walang humpay na paggalaw at sumasabog na kaguluhan, siya naman ay kumakatawan sa kalkulasyon, kontrol at disiplina. Ang kanilang tunggalian ay hindi lamang tungkol sa panalo at talo, ito ay tungkol sa pilosopiya, dalawang paraan ng pag-unawa sa kadakilaan. Dalawang paraan ng pag-survive sa esport. Kahit ngayon, matagal nang natapos ang laban, ang pilosopikal na pagkakahati na iyon ay hindi pa rin naghihilom. At kitang-kita ito nang suportahan ng karibal na ito si Jake Paul kaysa kay Anthony Joshua. Hindi siya nagsasalita bilang isang sugarol. Nagsasalita siya bilang isang taong naniniwalang pinagtaksilan ng esport. Ang sarili nitong lohika, na parang sinasabi niya, ang mga patakarang sa tingin mo ay lumalapi pa rin, huwag hindi nagmula sa kung saan ang paniniwalang iyan. Nasaksihan ng mga boksingero mula sa panahon ni Pacquiao ang pagbabago ng boxing sa totoong oras. Nakita nila ang atensyon na mas mahalaga kaysa sa tagumpay. Nasaksihan nila ang pagkawala ng kahulugan ng mga titulo habang ang mga headline ay nagkakaroon ng kapangyarihan. Nakita nila ang mga boksingero na may perpektong mga resume na nahihirapang makipag kumpetensya sa mga personalidad na bihasa sa algorithm sa halip na sa ring. Para sa isang taong nabuhay sa mga lumang patakaran, ang pagbabagong iyon ay parang pagguho. Ang karibal na ito ay palaging prangka, ngunit hindi pabaya. Maingat niyang pinipili ang mga sandali. At pumili isang sandali, ang laban na ito, na gumawa ng ganitong kampublikong taya ay hindi aksidente. Ito ay itinakda sa oras. Kalkulado, halos operasyon. Dahil si Jake Paul laban kay Anthony Joshua ay hindi lamang isang tsismis tungkol sa laban. Ito ay isang referendum kung ano ang gantimpala ngayon sa boxing. Si Joshua ay kumakatawan sa mga taon ng pagsunod sa sistema, pedigree sa Olympics, mga mandatoryong depensa, pampublikong presyon. Ang mga arko ng pagtubos ay nakamit sa mahirap na paraan. Siya ay produkto ng tradisyonal na pangako ng boxing, magdusa, umunlad at kalaunan ay gagantimpalaan. Sinira ni Jake Paul ang pangakong iyon. Lumaktaw siya ng mga hakbang. Binaliwala ang hiyarkiya. Nagtayo ng impluensya sa labas ng esport.
Pagkatapos ay pumasok ng may impluensya na hindi kailanman naapektuhan ng karamihan sa mga boksingero. At habang kinamumuhian ito ng mga purista, patuloy siyang ginagantimpalaan ng sport, ng atensyon, pera, at pagkakataon. Malinaw na nakikita iyon ng karibal ni Pacquiao. At ang pagsuporta kay Jake Paul ay hindi endorso, kundi pagkakalantad. Siya ang nagsasabi, huwag sisihin ang nanggulo, sisihin ang sistemang nagpapakinabang sa panggugulo. Mayroon ding malalim na personal na kahulugan sa ilalim ng pusong ito. Hindi nagtatapos ng maayos ang mga tunggalian. Taglay ng mga boksingero ang hindi pa nalulutas na pagmamalaki, kahit matagal na ang kanyang huling laban. Binago ng tagumpay ni Pacquiao kung paano naalala ang kanyang mga karibal. Kahit na sila ay magagaling, madalas silang naalala, kaugnay sa kanya. Ang ganitong klase ng anino ay hindi kumukupas. At kapag ang isang karibal ay nagsasalita ngayon, lalo na sa paraang sumisira sa mga lumang halaga ng boxing, parang isang naantalang tugon sa mga taon ng pagsukat laban sa isang ikon. Ang pagsuporta kay Jake Paul ay hindi tungkol sa pagpapahiya kay Joshua. Ito ay tungkol sa pagtatanong sa estrukturang nagpapasya kung sino ang mahalaga. Ang karibal na ito ay laging naniniwala na ang boxing ay tungkol sa katalinuhan at karahasan. Tungkol sa estratehiya, hindi lamang lakas. Sa kanyang isipan, ang esport na patungo sa palabas ay nagpapatunay na ang katalinuhan ngayon ay nasa labas ng mga lubid, kung saan ang branding, naratibo, at probokasyon ay mas mahalaga kaysa sa mga pangunahing kalaman. Kaya kapag inilagay niya ang taya na iyon, hindi niya sinasabing mas mahusay si Jake Paul. Sinasabi niya mas mahina ang boxing, mas mahina sa gatekeeping nito, mas mahina sa mga pamantayan nito, mas mahina sa kakayahang protektahan ang sarili nitong hiyarkiya. At kaya naman masakit ang pahayag. Dahil kung galing sa isang taong walang kredibilidad, ito ay binabalewala. Mula sa isang mandirigmang hinubog ng pinakamalupit na panahon ng sport, parang isang akusasyon ito. Hindi in-cheer ng karibal ni Pacquiao ang kaguluhan dahil mahal niya ito. Hinuhulaan niya ito dahil nakilala niya ito. At ang pagkilala ay mas masakit kaysa sa pangungutya. Ito ang nagpapaiba sa pusta na ito sa panliligalig. Ito ay nakabatay sa karanasan, sa obserbasyon, sa mga taon ng panonood ng boxing. Ginagantimpalaan ang atensyon kaysa sa merito at mga naratibo kaysa sa nuance. Hindi mahalaga kung tama o mali siya tungkol sa resulta. Ang mahalaga ay pinilit ng kanyang boses. Ang esport na harapin ang isang katotohanang mas gusto nitong iwasan. Wala na ang mga lumang garantiya, at kapag ang isang taong nakaligtas sa lumang sistema ay nagsabi sa iyo na ang bago ay pabor sa pagkagambala, ang pagbaliwala sa kanya ay nagiging mapanganib. Dahil ang mga mandirigmang tulad ng karibal ni Pacquiao ay hindi tumataya sa mga resulta. Tumataya sila sa mga pattern. Jake Paul laban kay Anthony Joshua, isang pagbabanggaan. Sa kultura, hindi lamang isang laban, hindi umiiral ang laban nina Jake Paul at Anthony Joshua dahil kailangan ito ng boxing. Umiiral ito dahil sa boxing pinapayagan ito. Napakahalaga ng pagkakaibang iyan. Ang laban na ito ay nasa sangandaan ng dalawang mundong hindi kailanman nilayong magsanib. Ang isa ay nakabatay sa hierarkiya, disiplina, at bunga. Ang isa naman ay nakabatay sa atensyon, momentum, at pagkagambala. At nang pumaya ang karibal ni Pacquiao, hindi siya pumipili ng isang boksingero, pinili niya kung anong mundo ang pinaniniwalaan nilang nangingibabaw ngayon. Kinakatawan ni Anthony Joshua ang huling ganap na buo na bersyon ng tradisyonal na pangako ng boxing. Ginawa niya ang lahat. Ang hinihiling sa kanya ng sport. Sinundan niya ang landas. Ang Olympics, ang pressure, ang mga sinturon, ang mga pagkatalo, ang mga muling pagtatayo. Ang kanyang karera ay hinubog, ang inaasahan ng publiko at kontrol ng institusyon. Kapag pumasok si Joshua sa isang ring, dala niya ang bigat ng isang sistemang dating ginagarantiyahan ang lehitimasyon sa pamamagitan ng estruktura. Walang gaanong bigat si Jake Paul. May dala siyang leverage. Ang kapangyarihan ni Paul ay hindi nagmumula sa mga nagpapatunay na katawan o ranggo. Ito ay nagmumula sa visibility. Mula sa isang madla na sumusunod sa kanya anuman ang kalaban. Mula sa hindi komportableng katotohanan na hindi na kontrolado ng modernong boxing ang atensyon, nakikipagnegosasyon ito rito. Kaya naman ang ideya ng laban na ito ay tila pabago. Bago. Dahil kung ang boxing ay pinamamahalaan pa rin ng mga lumang patakaran nito, ang laban na ito ay hindi makakaligtas sa isang seryosong pag-uusa. Ang agwat sa karanasan, oposisyon, at pisikal na paghahanda ay gagawin itong katawa-tawa. Ngunit nagbago na ang boxing. Natutunan ng esport na ang katawa-tawa, kapag ginamit ng tama, ay maaring
maging kapakipakinabang. Naunawaan ng karibal ni Pacquiao ang ebolusyong iyon ng likas. Alam niya na ang mga kalamangan ni Joshua, laki, kapangyarihan, pedigree, ay hindi gaanong mahalaga sa isang mundo kung saan ang naratibo ay maaring magbagong anyo ng persepsyon bago tumunog ang unang kampana. Kung saan ang mga manonood ay hindi palaging nakikinig para sa kadalisayan, kundi para sa pagkagambala, para sa posibilidad na ang itinatag na kayusan ay maaring masira. At ang posibilidad na yon lamang ay may halaga. Hindi kailangang maging mas mahusay si Jake Paul kaysa kay Joshua para maging mahalaga. Kailangan lang niyang maging may kaugnayan, kailangan niyang kumbinsihin ang sapat na bilang ng mga tao na ang resulta ay hindi imposible. Ang pagdududang iyon ang kanyang pinag-usapan. Si Joshua, sa kabilang banda, ay lumalaban sa ilalim ng pasanin ng inaasahan. Inaasahang mananalo siya. Inaasahang maipapakita ng tama ang boxing. Inaasahang poprotektahan ang kredibilidad ng esport sa pamamagitan ng kanyang paggana. Ang pressure na iyon ay nagpapaliit ng mga margin. Binabago nito ang sikolohiya. Alam ng karibal ni Pacquiao kung gaano kadelikado ang inaasahan. Lumaban siya sa isang panahon kung saan ang mga pagkakamali ay walang awang pinarusahan, hindi lamang ng mga kalaban kundi ng kasaysayan. Naunawaan niya na si Joshua ay pumapasok sa usapang ito na may dalang mas malaking panganib kaysa kay Paul. Matalo, at ang pagkatalo ay umalingaw-ngaw. Manalo, at ang tagumpay ay itinuturing na hindi maiwasan. Ang kawalan ng balanseng iyon ang dahilan kung bakit ang laban na ito ay may negatibong kultura. Nanganganib si Paul sa kahihiyan. Nanganganib si Joshua sa pagguho. At ang pagguho ay isang bagay na mas kinatatakutan ng mga mandirigma mula sa panahon ni Pacquiao kaysa sa pagkatalo. Ito ang dahilan kung bakit parang matalas ang pustahan. Hindi nito hinuhulaan na si Jake Paul ay nakahihigit. Hinuhulaan nito na ang kapaligiran ng boxing ngayon ay pinapaboran ang tagagulo kaysa sa tradisyonalista. Ang momentum, palabas at psikolohikal na digmaang iyon ay maaring magbago kahit sa mga pinakahalatang ekwasyon. Nasaksihan na ito ang karibal ni Pacquiao dati, ngunit hindi sa ganitong saklaw. Nakita na niya ang mga mandirigmang hindi pinapansin dahil kulang sila sa karisma. Nakita na niya ang mga boksingero na mahusay sa teknikal na aspeto na hindi pinapansin dahil hindi sila makaakit ng atensyon. Nakita na niya ang mga sandali na ginagantimpalaan ng sport kaysa sa kahusayan. Si Jake Paul ang lohikal na dulo ng trend na iyon. At si Anthony Joshua, sa kabila ng lahat ng kanyang pisikal na talento, ay kumakatawan sa paglaban dito. Ang paglaban na iyon ay hindi garantiya ng tagumpay. Totoo ang kapangyarihan ni Joshua. Totoo ang kanyang laki. Totoo ang kanyang karanasan. Ngunit ang kapaligiran sa paligid niya ay hindi matatag. Ang bawat hitsura ay sinasala ng pagdududa, masusing pagsisiyasat at inaasahan. Ang bawat pagkakamali ay pinalalaki. Si Paul ay umuunlad sa kaguluhang iyon. Hindi siya napipigilan ng tradisyon. Hindi siya obligado na protektahan ang imahe ng boxing. Nakikinabang siya sa paggagambala dahil ang paggagambala ang kanyang tatak. Kung mas nakakagulat ang senaryo, mas maraming impluensya ang kanyang nakuha. Malinaw na nakikita ng karibal ni Pacquiao ang impluensyang iyon. Ang kanyang taya ay hindi bulag na optimismo, ito ay isang komentaryo sa kawalan ng balans. Sa kung paano lumilikha ng mga pagbubukas ang nagbabagong mga halaga ng sport kung saan wala dapat umiral. Kung paano ang pagiging lehitimo ay hindi na otomatikong ipinagtatanggol, kundi na pagkasunduan na sa publiko. Iyan ang tunay na banggaan dito. Hindi kamao laban sa kamao, kundi mga sistema laban sa atensyon. Kung mananalo si Joshua, pansamantalang makakahinga ng maluwag ang boxing. Nagpapatuloy ang kayusan sa ngayon. Kung mananalo si Paul, ang mga implikasyon ay lumampas sa isang resulta. Lalo pang guguho ang natitirang otoridad ng gatekeeping ng esport. Hindi may iwasan ang mensahe. Hindi ka na mapoprotektahan ng pedigree lamang. Naglagay ng taya ang karibal ni Pacquiao, kahit alam niyang alinman sa resulta ang nagpapatunay sa kanyang punto. At iyon ang nagpapabagabag dito. Dahil hindi ito tungkol sa pag-cheer para sa isang YouTuber o pagdududa sa isang kampiyon. Tungkol ito sa pagkilala na ang boxing ay hindi na nakahiwalay sa mga puwersang humuhubog sa bawat iba pang sport at industriya. Nakikipagkumpetensya na ngayon ang atensyon sa tradisyon. Nakikipagkumpetensya na ngayon ang salaysay sa hiyarkiya. At sa kapaligirang iyon, ang hindi may isip ay hindi na parang impossible. Iyan ang katotohanang inilantad ng karibal ni Pacquiao, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa isang taya na idinisenyo upang saktan ang pakiramdam. Ang kaayusan ng boxing,
Bakit hindi tungkol sa pera ang kustahan, ego, pagpapahiya, at pagkontrol sa naratibo? Kung ang taya na ito ay tungkol sa pera, hindi ito nagiging mahalaga. Ang mga boksingero mula sa panahon ni Manny Pacquiao ay hindi gumagawa ng mga pampublikong taya para habulin ang mga payo. Naranasan na nila ang mga pitaka na may permanenteng kahihinatnan. Ang pera ay hindi na nagiging motibasyon kapag nabayaran mo na ito gamit ang iyong katawan. Ang taya na ito ay tungkol sa isang bagay na mas personal. Ito ay tungkol sa kahihiyan. Mas naunawaan ng karibal ni Pacquiao ang kahihiyan sa boxing. Kaysa sa karamihan, hindi yung maingay na uri na kaakibat ng mga knockout, kundi yung tahimik na uri na kaakibat ng muling pagbibigay kahulugan ng mga puwersang wala sa iyong control. Ang pagiging limitado sa konteksto. Ang pagiging naalala sa paghahambing sa halik na pagkumpleto. Doon pumapasok ang ego. Hindi yung marupok na ego, kundi yung sugatang pagmamalaki na hindi lubusang naghihilom. Ang pagsuporta kay Jake Paul laban kay Anthony Joshua ay hindi isang boto ng tiwala sa kakayahan ni Paul sa boxing. Ito ay isang sinasadyang pagtatangka na baliktarin ang hierarkiya upang ipahiwatig na ang mga lumang patakaran ay hindi na nagpoprotekta sa mga dating bantay. Upang ipahiwatig na ang mga mandirigmang sumunod sa batas ay maaring nasa awa na ngayon ng isang sistemang hindi na nirespeto ang sarili nitong mga pundasyon. At ang implikasyon na iyon ay masakit. Si Joshua ay kumakatawan sa disiplina na ginantimpalaan ng huli. Ang mga pagkatalo ay sumisipsip sa publiko. Ang pagtubos na tinangka ay tinangka sa ilalim ng presyon. Ang kanyang karera ay nabuksan sa ilalim ng isang mikroskopyo, kung saan ang bawat kapintasan ay nagiging isang referendum sa kanyang halaga. Ang mga mandirigmang tulad ng karibal ni Pacquiao ay nakikita ang kanilang sarili sa pakikibakang iyon. At si Jake Paul ay kumakatawan sa kabaligtaran. Siya ay kumakatawan sa pag-iwas. Pag-iwas sa mga pila. Pag-iwas sa masusing. Pagsisiyasa. Paglampas sa mabagal na pag-igting na humubog sa kanilang henerasyon. Kaya, kapag inilagay ng karibal ang taya na iyon, hindi siya kakampi ni Paul. Ginagawa niya itong sanlata. Ginagamit niya si Paul bilang salamin. Pinipilit ang boxing na tingnan kung ano ang pinapayagan nito. Pinipilit ang mga tagahanga na harapin kung pinoprotektahan pa rin ng sport. Ang mga nagbigay ng lahat dito. Ito ay isang naratibong digmaan. Dahil sa modernong boxing, ang pagkontrol sa kwento ay kadalasang mas mahalaga kaysa sa pagkontrol sa laban. Naunawaan ng karibal ni Pacquiao na ang kahihiyan ay hindi nangangailangan ng knockout. Nangangailangan ito muling pag-frames kung matalo si Joshua. Hindi lang siya basta matatalo, magiging ebidensya siya. Ebidensya na nabigo ang tradisyon. Ebidensya na ang disiplina ay hindi na isang kalasag. At kung mananalo si Joshua, mananatili pa rin ang punto ng karibal. Dahil ang pag-uusap ay hindi tungkol sa husay ni Joshua, kundi tungkol sa kung gaano ito kaliit. Tungkol sa kung paano napag-usapan ang laban. Tungkol sa kung paano hinayaan ng boxing ang sarili na tumayo sa parehong entablado bilang palabas. Ang pagguho ng dignidad. Ang tunay na pinsala. Ang mga mandirigma mula sa panahon ni Pacquiao ay tinuruan na ang reputasyon ay sagrado. Pinoprotektahan mo ito ng may paghahanda, ng may pagpipigil, ng maingat na pagpili ng mga laban. Ang makita ang reputasyong iyon na ngayon ay napagkasunduan sa mga pampublikong debate laban sa mga influencer ay parang pagtataksil. Kaya ang taya na ito ay isang protesta na nagbabalat kayo bilang hula. Ito ang kasabihan ng karibal, hinayaan mo nang gumuho ang mga pader, huwag kang magpanggap na nakatayo pa. Rin ang mga ito mayroon ding mas madilim na bahagi. Ang mga tunggalian ay nag-iiwan ng mga eklat na hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Ang definisyon ni Pacquiao ang humuhubog kung paano naalala ang kanyang mga kapantay. Inanggap ito ng ilan. Ang iba naman ay hindi kailanman lubos na ginawa. At kapag ang mga karibal na iyon ay nagsasalita, ngayon, lalo na sa mga sandaling humahamon sa pagkakakilanlan ng boxing, ang kanilang mga salita ay nagdadala ng mga lumang pagkabigo. Ang pagsuporta kay Jake Paul ay hindi lamang isang pag-atake kay Joshua. Ito ay isang naantalang pagtutol sa isang panahon na nagtaas kay Pacquiao habang iniiwan ang iba sa kanyang anino. Ito ay ang karibal na nagigi ang kontrol sa isang espasyo kung saan wala na siyang mga kamao na magsalita para sa kanya. Dahil ang mga mandirigma ay hindi tumitigil sa pakikipagkompetensya. Binabago lang nila ang mga arena. Ito ay kompetisyon sa pamamagitan ng naratibo, sa pamamagitan ng probisyon, sa pamamagitan ng pagpilit ng isang reaksyon na naglalantad sa mga fault lines. Alam ng karibal na ang pistang ito ay makakasakit sa mga purista. Alam niyang magdudulot ito ng gali. Ang
Galit na yon ang punto. Pinatutunayan ng galit na ang boxing ay nagmamalasakit pa rin sa pagkakakilanlan nito, at ang pagkakakilanlan na iyon ay sapat na marupok ngayon upang mabantayan ng simpleng mungkahi na manalo si Paul. Kung ligtas ang esport, pagtatawanan. Ang pustahan. Hindi. Sinasabi sa iyo ng reaksyong iyon ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit ang pustahan ay parang walang galang. Hindi dahil minamaliit nito si Joshua, kundi dahil nangangahas itong aminin ang kahinaan nito sa boxing. Kinikilala na ang palabas ay nakakuha ang pwesto sa mesa hindi dahil sa merito, kundi dahil sa impluensya. Hindi tahimik na inilagay ang karibal ni Pacquiao ang taya na ito dahil ang pananahimik ay maaring magprotekta sa ilusyon ng esport. Inilagay niya ito sa publiko upang basagin ang ilusyong iyon para mapigilan. Ang tanong, kung naniniwala pa rin ang boxing sa sarili nito, posible pa kaya ito? Hindi. Iyon sugal sa pananalapi. Iyon ay isang existential na sugal. At ang mga existential na sugal ang pinakadelikadong uri, dahil hindi ito natatapos kapag tapos na ang kaganapan. Nagtatagal ang mga ito. Binabago nila ang mga pag-uusa. Binabago nila ang kahulugan kung ano ang katanggapangga. Alam ng karibal na ito na anuman ang resulta, ang pinsala, o pagbibinyag ay nangyari na. Ginawa ng pustahan ang trabaho nito. Nagdulot ito ng hindi komportableng pakiramdam sa mga tao. Nagdulot ito ng pagtatalo sa mga tao. Ipinaglaban nito ang mga tao sa ideya na ang hierarkiya ng boxing ay hindi na ipinapatupad ng otoridad, kundi napagkasunduan sa pamamagitan ng atensyon. At sa mundong iyon, ang kahihiyan ay hindi isang pagkatalo sa ring. Ito ay ang pagpilit na ibahagi ang pagiging lehitimo sa isang taong hindi kailanman nakamit ito sa paraang ginawa mo. Iyan talaga ang tungkol sa pustahan na ito. At iyan ang dahilan kung bakit ito masakit, ang isiniwalat ng taya na ito tungkol sa modernong boxing, pagkupas ng paggalang, at ang halaga ng pagtawid sa mga panahon sa huli, hindi. Ginulat ng karibal ni Manny Pacquiao ang mundo ng boxing dahil naniniwala siyang matatalo ni Jake Paul si Anthony Joshua. Nagulat siya dahil ibinunyag niya kung paano posibleng usapan. Ay naging iyan ang tunay na pinsala, hindi kay Joshua, hindi kay Pacquiao, kundi sa pakiramdam ng otoridad ng boxing. May panahon na ang hierarkiya ng esport ay nagpatupad. Ang sarili. Hindi kailangan ng depensa ng mga kampiyon. Hindi kailangan ng paliwanag ang mga ninuno. Ang ilang mga laban ay sadyang hindi umiiral sa labas ng mga biro at argumento sa bar. Ang boxing ay gumuhit ng mga matigas na linya, at mahalaga ang mga linyang iyon, binura ng pustahan na ito ang isa sa mga ito. At kapag ang isang linya ay nabura, hindi na ito ganap na bumabalik, na unawaan ng karibal ni Pacquiao na ang mga panahon ay hindi nagtatapos sa isang sandali. Unti-unti itong nasisira sa pamamagitan ng mga konsesyon, sa pamamagitan ng mga eksepsyon, sa pamamagitan ng mga sandali kung saan pinipili ng esport ang kita, atensyon, o kaugnayan kaysa sa pagpipigil. Hindi si Jake Paul ang sanhi ng pagguho. Na iyon, siya ang sintomas Anthony Joshua ay kumakatawan sa huling henerasyon na naniniwalang poprotektahan sila ng sistema kung igagalang nila ito. Ang pagsisikap, disiplina, at pagtitiis na iyon ay laging mas mahalaga kaysa sa palabas. Ang paniniwalang iyon ay wala na sa parehong kapangyarihan, at alam ito ng karibal ni Pacquiao. Ito ang dahilan kung bakit ang kaya ay parang kagtataksil sa mga purista. Dahil ito ay nagmula sa isang taong dating nabuhay. Ayon sa mga patakarang iyon, kapag ang isang boksingero mula sa panahon ni Pacquiao ay hayagang pumanig sa panggugulo, parang pagtalikod ito, para bang inamin ng isa sa mga boksingero na ang mga lumang pangako ay nasira. At marahil iyon ang punto. Hindi. Ipinagdiriwang ng karibal na ito ang pagbagsak. Kinikilala niya ito. Sinasabi niya ang iniisip ng maraming tagaloob ngunit bihirang aminin, hindi na kontrolado ng boxing ang sarili nitong kahulugan. Ibinabahagi nito ito sa mga influencer, platform, algorithm, at mga manonood na walang pakialam kung paano makakamit ang lehitimasyon, kundi kung gaano ito nakakaaliw. Ang pagbabahaging iyon ay nagpapahina sa otoridad, at ang humihinang otoridad ay lumilikha ng kaguluhan. Ang taya ay hindi nilayon upang mahulaan ang isang resulta. Ito ay nilayon upang pukawin ang pagkilala. Upang pilitin ang esport na tingnan ang sarili nito ng walang nostalgia o pagtanggi. Ang magtanong kung alam pa rin ba nito kung paano magsabi ng ampersand quote, hindi ampersand quote. Dahil kapag nawalan na ng kakayahang tumanggi ang boxing, higit pa sa estruktura. Ang nawawala rito, nawawalan na ito ng respeto. Alam ng karibal ni Pacquiao ang halaga ng respeto. Binayaran niya ito ng mga taon ng disiplina, pinsala, at sakripisyo. Mas masakit pa sa
Panonood ng pagbaba ng halaga ng pera sa totoong buhay, kaysa sa pagkatalo sa isang laban. Ang sakit na iyon ang nagpasiklab sa sandaling ito. Hindi ito isang lalaking sumusuporta sa isang YouTuber. Ito ay isang veterano na kinikilala na ang singsing na dati niyang pinaghirapan. Ay nagbabahagi na ngayon ng espasyo sa isang entablado na hindi niya kinikilala. At ang realisasyong iyon ay nakapanlulumo. Hindi dahil maaring manalo si Jake Paul, kundi dahil pinayagan siya ng sport na maging mahalaga sa ganitong paraan. Si Anthony Joshua, anuman. Ang resulta ay nagbabayad na ng halaga. Ang kanyang pangalan ngayon ay nakadiki sa isang pag-uusap na hindi may isip isang dekada na ang nakalilipas. Ang kanyang pagiging lehitimo ay pinag-usapan sa publiko, hindi inaakalang pribado. Iyon lamang ay hudyat ng isang pagbabago. Naunawaan ng karibal ni Pacquiao na ang pagtawid ng mga panahon ay laging may kasamang mga kaswalti. Ang mga mandirigmang naipit sa pagitan ng mga mundo ay nagiging mga simbolo sa halip na mga kakumpetensya. Ang kanilang mga karera ay hinuhusgahan hindi lamang batay sa pagganap, kundi batay sa kanilang kinakatawan sa isang nagbabagong tanawin. Si Joshua ay kumakatawan sa paglaban. Si Paul ay kumakatawan sa pagbilis. At ang boxing, na naipit sa pagitan nila, ay mukhang walang katiyakan. Pinatibay ng kaya na ito ang kawalan ng katiyakan. Ipinahayag nito sa mundo na kahit ang mga taong nagtataguyod ng mga pinahahalagahan ng boxing ay hindi na nagtitiwala sa sport na ipagtatanggol ang mga ito. Ano ang mga pader ay butas-butas. Ang pagkagambala ay may impluensya. At kapag umiiral na ang impluensya, ang respeto ay nagiging kondisyonal. Iyan ang halaga ng pagtawid sa mga panahon. Hindi lamang natalo sa mga laban, kundi nawalan ng kalinawan. Hindi inilagay ng karibal ni Pacquiao ang taya na ito para manalo ng pera. Inilagay niya ito para pilitin ang isang pagtutuos. Para sabihin, ito na ang kinalalagyan natin. Ngayon, gusto man natin o hindi, at kaya naman napakatindi ng reaksyon. Dahil sa kaibuturan, alam ng boxing na maaring tama siya. Alam niyo na ang otoridad na dating ipinagwawalang bahala nito ngayon ay kailangang pag-usapan sa tuwing may kakatok sa pinto. Lilipas din ang sandaling ito. Magkapatuloy ang mga balita. Isa na namang kontrobersya ang papalit dito. Ngunit ang linyang nalampasan ay mananatiling nalampasan. At iyon ang maalala. Ang kasaysayan, hindi ang mismong kustahan, kundi ang isiniwalat nito. Na ang boxing ay hindi na nakikipagtalo tungkol sa mga laban. Ito ay nakikipagtalo tungkol sa pagkakakilanlan at kapag ang mga boksingero mula sa panahon ni Pacquiao ay nagsimulang tumaya laban sa lumang kayusan, hindi ito dahil nawalan na sila ng tiwala sa kasanayan sa boxing. Ito ay dahil nawalan na sila ng tiwala sa kakayahan ng boxing na protektahan ang sarili nito. Iyan ang tunay na pagkabigla. At iyan ang kwento sa likod ng pustahan.